Sa ating pag-aaral ngayong gabi, babalikan natin ang pinakaunang pahina ng Biblia, ang pinakasimula ng lahat, ng pasimula. Pag-aralan po natin ito mula sa Genesis chapter 1, verse 1 at verse 2. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ang Bagong ang Biblia, Ilang Revised Tagalog Popular Version, at New King James Version. In the beginning, dito po nagsimula ang Biblia. Ito ang simula ng kasaysayan, ang simula ng tao at simula ng lahat ng bagay. Maganda rin po natin itong alamin, alalahanin, sariwain ang mga aral na ito dahil kapag mali po ang pagkaunawa natin sa katuroang ito, maaring magkamali din ang pagkaunawa natin sa mga susunod pang katuroan mula sa Biblia. Bilang mga Kristiyano na ang kaalaman at paniniwala ay nakasalig sa Biblia, pinag-aaralan natin hindi lang yung New Testament, kundi maging Old Testament. Hindi lang yung pagkatawang tao ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagkamatay, ang muling pagkabuhay, at ang pagbabalik ni Kristo, kundi pinag-aaralan din po natin maging kung ano ang pinagmulan ng lahat. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Bakit kinailangang magkatawang tao ni Jesus? Bakit kailangan niyang mamatay, mabuhay muli, at muling paririto? Kumbaga, ang aralin po natin ito ngayon, isang paglingon sa nakaraan para mas malinaw po nating makita yung ating tinatahak na paroroonan. Katulad ng kasabihan natin mga Pilipino, yung mga hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Basahin po natin ang pangunahing talata nating pag-aaralan, ang pinakasimula at pinakasummary ng ginawa ng Diyos sa paglikha. Ganito ang nakasulat sa Genesis chapter 1, verse 1 at verse 2. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ano po ang itinuturo sa atin ng mga talatang ito? Marami tayong matutunan dito, pero sa ating talakayan ngayon, 5 punto ang ating pag-uusapan. Sa mismong panimula pa lamang ng Biblia, malinaw na ipinapakita sa atin na ang lahat ng bagay ay hindi lang basta lumitaw na lang, basta nandyan na lang o kusa at aksidente na lang na umusbong, kundi may simula ang lahat. Ito yung unang punto ng ating talakayan. May simula ang lahat. Ito po yung katotohanan. Merong origin, may pinagmulan, merong starting point ang lahat. Sasalaysay sa Genesis chapter 1 ang pinagmulan at simula ng lahat. Kaya ang sabi sa verse 1 ng Genesis chapter 1, nang pasimula, in the beginning. Kung itutuloy po natin ang ating basa sa mga susunod na talata at mga susunod na chapters, dito sa chapter 1, babanggitin kung paano nagkaroon ng araw, paano nagkaroon ng mga bituin, ng mga hayop, mga halaman, ng mga bundok at dagat. Sa chapter 2, sasabihin doon kung saan galing yung pag-aasawa, yung pagtatrabaho. Sa chapter 3, kung saan naman kung saan nagsimula yung kasalanan, no? Yung kahihiyan, yung pag-aaway-away, maging yung paghihirap sa panganganak at paghihirap sa pagtatrabaho, pati na ang kamatayan. Sa chapter 4, mababasa natin yung unang pag-away ng magkapatid. Yung inggitan, yung pagsisinungaling, pati yung karahasan, yung pagpatay. Ang punto po, merong simula ang lahat. Ang mundo na ating ginagalawan, may simula. Ang langit, ang lupa, may simula. Ang oras, may simula. Ang kasaysayan, lahat yan may simula. Maging ang buhay at ang lahat sa buhay natin, pati yung mga problemang kinakaharap natin, lahat ng nangyayari sa mundo ngayon, may simula. Kung gusto nating maintindihan ang kahulugan ng mga bagay-bagay, kung gusto nating magkaroon ng kumpiyansa sa pagharap sa kinabukasan, kailangan po nating balikan ang simula ng lahat-lahat.
Kapag sinabi nating may simula ang lahat, ibig sabihin, hindi self-existing ang mundo, hindi self-existing ang lahat ng naririto. Hindi aksidente ang lahat. Sa madaling salita, hindi nangyari at nangyayari ang lahat ng walang dahilan. Hindi kusang nabuo ang mga bagay-bagay, kundi may pinagmulan. May nagsimula nito ng mga bagay-bagay. Pinapakita ng Biblia sa atin na ang simula ay bahagi at parte ng pagkilos at plano ng Diyos. Ngayon, ilapat natin ito sa ating sarili o sa ating buhay, yung katotohanan yan. Kung ang lahat ay may simula, meaning ikaw o tayong lahat ay may simula, ibig sabihin, hindi tayo basta napunta na lang sa mundong ito. Hindi aksidente kung bakit isinilang tayo bilang tao, hindi tayo produkto ng pagkakataon lamang, hindi walang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong kalagayan ngayon. Mga kapatid, kung tunay nating nauunawaan, tunay nating pinaniniwalaan ang sinasabi ng Biblia na may simula ang lahat, dapat pong manatiling biblikal ang ating pananaw sa buhay na hindi tayo nabubuhay ng walang direksyon, hindi tayo nabubuhay ng walang pakialam, at hindi tayo nabubuhay na parang walang kahulugan. Sapagkat ang simula po, paalala ito sa atin na ang buhay at lahat ng bagay sa atin ay mayroong layunin. Na hindi ka lang basta lumitaw na lang, kundi may dahilan ka, may layunin ang simula mo. At kung sinasabi nating merong simula ang lahat, kailangan din nating alalahanin na merong nag-iisang walang simula at hindi kasali sa lahat-lahat na tinutukoy natin. Merong existing na bago pa ang lahat-lahat. Merong naririto na bago ang lahat-lahat. Ito yung pangalawang punto sa ating aralin. Hindi lamang may simula ang ituturo sa atin ng ating pag-aaral ngayon, kundi may Diyos na naroon na bago pa ang simula. Ito yung kalawa, may Diyos bago pa ang simula. Sa pagpapatuloy ng verse 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos. Malinaw na sinasabi dito, in the beginning, God. Ibig sabihin, bago pa magsimula at bago pa magkaroon ng lahat, nariyan na ang Diyos. So, yung pangunahing character sa Bible, ang bida sa kwento ng Biblia ay hindi tao. Hindi ikaw, hindi ako, o hindi sino man sa atin, kundi ang Diyos, God. Ito ang main character ng buong kwento ng Biblia at buong kwento ng sangnilikha. Ngayon, kung ang Diyos ang bida, hindi po ba dapat na kinikilala natin siya kung sino siya bilang Diyos? O paano ba siya nagpapakilala sa simula pa lang ng Biblia? Ang Diyos na tinutukoy dito, eternal, walang hanggan. Wala siyang simula, walang katapusan. Hindi siya nilikha, hindi siya produkto ng anumang bagay. Hindi siya saklaw ng oras, hindi siya saklaw ng panahon. Ang Diyos ay umiiral bago pa ang simula, no? Nang pasimula, nilikha ng Diyos. In the beginning, God, naroroon na siya. Umiiral ang Diyos bago pa ang simula. At ang Diyos ay walang pinagmulan, walang katapusan. Sabi dito sa Psalms chapter 90, verse 2, bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Kilalanin pa natin ang ating Diyos sa talata namang ito. From everlasting to everlasting. Ibig sabihin nito, hindi sakop ng oras, hindi sakop ng panahon natin ang Diyos. Kaya ang Diyos hindi siya nagbabago. Unchanging yung ating Diyos, immutable. Kasi tayong mga tao, may simula tayo, sakop tayo ng panahon. Kapag ipinanganak tayo, maliit sa simula, bata, sanggol, paglipas ng panahon, lumalaki, tumatanda. Pero ang Diyos
unchanging. Hindi nagbabago sa anumang panahon, mula pa sa simula hanggang ngayon, hanggang sa darating pang panahon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano ang Diyos noon, siya pa rin ngayon. He is the same God yesterday, today, and forever. Kaya po, anuman yung mangyari sa buhay natin, anuman yung mangyari sa paligid o sa mundo natin, na kahit pa maglaho ang lahat, ang Diyos mananatili. Habang ang lahat ng mga bagay may simula, lahat ng mga nalikha, lahat ng mga bagay may simula. Ang Diyos walang simula. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ano-anong katangian at pagkakakilanlan pa ang makikita natin kapag sinasabing ang Diyos ay mula sa walang hanggan? Kapag sinasabing ang Diyos ay hanggang sa walang hanggan, na naroon na siya sa pasimula pa lang. Ang ating Diyos, self-existent. Ibig sabihin nito, kung mula siya sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, walang lumikha sa ating Diyos. Walang nagbigay ng buhay sa Kanya. Ibig sabihin, self-sufficient din siya at independent. Hindi siya nakadepende kanino man, hindi nangangailangan ang Diyos ng tulong natin, hindi kailangan ang serbisyo natin. Wala siyang kailangang anuman o sino man. Again, ang ating Diyos ay self-sufficient. Hindi kailangan ng Diyos ang anumang tulong mula sa atin para maging Diyos siya. Ngunit sa Kanyang biyaya, pinili niya tayong gamitin, pinili niya tayong makibahagi sa Kanyang layunin. At dahil nga po ang Diyos ay self-sufficient, ang Diyos rin po ay omnipotent, o kaya all-powerful, almighty. Kaya po kapag binasa natin o naririnig natin itong nang pasimula, nilikha ng Diyos. No? In the beginning, God. Meaning po sa pasimula, naroon na ang Diyos. Ngayon, kapag naririnig natin o nababasa natin ito, isipin po natin, paniwalaan po natin at kamanghaan natin at pagtiwalaan natin na ang ating Diyos walang hanggan, sapat sa sarili, makapangyarihan sa lahat. Kasi naroon na siya sa pasimula pa lang. Walang lumikha sa Kanya. Kapag naunawaan nating may Diyos bago pa ang simula, mas magtitiwala tayo sa ating Diyos. Mas magiging panatag tayo at mas uunahin natin siya sa lahat, sa ano paman. Ito ang Diyos na nagpapakilala sa atin. Ito ang Diyos na nahayag sa atin sa pamamagitan ng unang talata sa Biblia. Naroon na siya bago pa ang simula. Ngayon, kung may Diyos na naroon na bago pa ang simula, ano ang ginawa ng Diyos? Sa ikatlong punto ng ating aralin, may Diyos na lumikha ng lahat sa simula. Sa pagpapatuloy ng ating pangunahing talata, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. God created the heavens and the earth. Ang salita ditong nilikha ng Diyos o God created, napakahalaga. Dahil ito po ay tumutukoy sa gawaing tanging Diyos lamang ang makakagawa. Anong gawain? Anong kakayahan ng Diyos? Yung paglikha mula sa wala. Walang materyales siyang kinailangan. Walang pinagkunan kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos, nalikha ang lahat. Isang makapangyarihang gawa ng Diyos kung saan nagkaroon ng lahat. Nagkaroon ng mga bagay-bagay ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kapangyarihan. Walang kinailangang anuman, walang materyales. Paglikha mula sa wala. Yan ang kakayahan ng Diyos. Bakit ang lahat? Bakit nagkaroon ng lahat? Kapag sinabi po naman kasi ditong langit at lupa, ito po ay paraan ng pagsasalita na tinatawag na merism o kaya pagsasabi ng dalawang bagay na nasa magkabilang dulo.
yung dalawang bagay na nasa magkabilang dulo para tukuyin yung totality, yung kabuuan. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos everything in between, no? Langit at lupa, lahat ng bagay, mga nakikita, mga hindi nakikita, mga pisikal, mga espiritual, mga maliliit, mga malalaki, lahat-lahat nilikha ng Diyos mula sa Diyos. Yan yung ibig sabihin ng nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Everything in between, nilikha at mula sa Diyos. Ang gawa ng Diyos sa paglikha, patunay ng kanyang dakilang kapangyarihan. Siya lamang, ang ating Diyos lamang, ang may kakayahan, may kapangyarihang makagawa mula sa wala. Kaya nararapat lang na kilalanin at parangalan natin ang Diyos dahil sa kapangyarihan, dahil sa katangian niyang yon. Sabi nga po dito sa Revelation chapter 4 verse 11, karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Bakit karapat dapat ang Panginoong Diyos na tumanggap ng glory, ng honor at ng power? Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ang ugat po ng kasalanan ay ang hindi pagkilala sa Diyos bilang lumikha o creator. Nahuhulog sa pagkakasala, nahuhulog sa pagre-rebelde sa Diyos ang tao kapag ginulo natin yung sinasabi sa talatang ito na pinahahalagahan pa natin yung mga bagay na nilikha kesa sa lumikha. Sa paghahayag po sa atin ng katotohanan ito, magandang ipaalala sa atin na huwag nating ilalagay ang anumang bagay na nilikha ng Diyos na magiging kapantay ng Diyos o higit pa sa Diyos. Again, huwag nating ipepwesto, huwag nating ilalagay ang anumang nilikha, anumang bagay na mula sa Diyos na magiging kapantay o higit pa sa Diyos. Kasi idolatry na yon. At huwag din natin ilalagay yung ating sarili na para bang kapantay ng Diyos. Kung tunay nating naunawaan na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kasama tayo doon. Kung naunawaan natin na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, dapat nababago yung pananaw natin sa buhay na hindi tayo nagiging mapagmataas. Na para bang alam na natin ang lahat, kaya na natin ang lahat-lahat. Kung naunawaan natin ang kalagayan ng Diyos, ang kapangyarihan at katangian ng Diyos, na nilikha niya ang lahat, papagpakumbabain tayo ng katotohanan yan. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. At sa atin pong kapakumbabaan, kilalanin din natin na ang tulong na kailangan natin ay sa Diyos lang din nagmumula. Kung naunawaan natin na sa Diyos nagmula ang lahat, na ang Diyos ang lumikha ng lahat, maunawaan din po natin na ang tulong na kailangan natin sa Diyos lang din nagmumula. Sinasabi po ng psalmist dito sa Psalms chapter 121 verse 2, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. So anong may pagmamalaka natin sa Diyos? Siya ang gumawa ng lahat, langit at lupa and everything in between. So anong ipagmamalaki natin sa Diyos? Papagpakumbabain tayo ng katotohanan ito. At ano po yung katatakutan pa natin? Ano pa yung ipag-aalala natin sa buhay kung alam at pinaniniwalaan nating merong Diyos na lumikha ng lahat? Sabi dito, my help comes from the Lord. Pero sa kabila ng katotohanan at katuroang ito, mahirap para sa marami sa atin ang magkaroon ng nananatiling lakas ng loob, lalo na kung ang nakikita natin ay kung ano yung sira sa buhay natin, kung ano yung kulang sa buhay natin. Kaya mahalagang ipaalala sa atin yung kasunod na punto
o katotohanan ng itinuturo sa atin ng ating pangunahing talatang pinag-aaralan ngayon. Ito yung kasunod. Hindi pa tapos ang lahat sa simula. Sa paghayag sa atin ng katuruan at mga katotohanan na nagmumula sa Biblia, dapat pinapalakas nito yung ating loob dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat. Pero pagkaminsan ang nakikita at tinitingnan at binibigyan pansin natin ay yung mga kulang, yung mga wala pa sa atin, yung mga sira sa kalagayan natin. Hindi pa tapos ang lahat sa simula. Kung may kulang, kung may sira, kung may hindi pa ayos sa kalagayan natin, ito naman yung tatandaan natin. Hindi pa tapos ang lahat sa simula. Nakita natin sa pasimula, nilikha ng Diyos ang lahat. Pero hindi pa kompleto, hindi pa tapos o hindi agad-agad natapos ang lahat sa simula. Ganito ang sinasabi sa verse 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Yung kawalang anyo o yung kawalang laman at binalot sa kadiliman, hindi po yan pagkakamali, hindi rin yan pagkukulang ng Diyos sa kanyang paglikha, kundi bahagi iyan ng proseso ng Diyos. Bago pa yung una sa 6 na araw ng paglikha ng Diyos, na mababasa natin sa verse 3, no, sa mga kasunod na talata. Isinasalarawan po dito sa verse 2 ang kalagayan ng lupa. Ang lupa, ano daw po? Walang anyo, walang hugis, walang laman, at walang liwanag na binalot sa kadiliman. Nagpapakita na hindi pa tapos. Simula pa lang. Naghihintay pa na magkaroon ng hugis, na magkaroon ng anyo, na magkaroon ng laman, at magkaroon ng liwanag. So bakit kaya ganito? Bakit sa simula ng paglikha ng Diyos, hindi pa tapos agad-agad? Maaring tinuturoan tayo ng isang mahalagang prinsipyo. Hindi agad ipinapakita ng Diyos ang final result, kundi dumadaan muna sa proseso mula sa walang laman at madilim at walang anyo tungo sa may kaayusan, may anyo, may liwanag. Marahil po kung ilalapat natin ito sa ating buhay, kung ilalapat natin ito sa mundo natin ngayon, sa bayan kinalalagyan natin ngayon, na para bang may kulang, para bang walang anyo, parang walang laman, parang walang liwanag, maaalala nating hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin, sa paligid natin, sa mundo natin. Kung pakiramdam natin walang laman, magulo, mahirap yung kalagayan, madilim yung sitwasyon natin, hindi po yan yung ending. Hindi yan ang final result, kundi bahagi lamang iyan ng pasimula ng gagawin ng Diyos. Kaya magtiwala tayo sa proseso. May panahon ng paghihintay, may panahon ng pag-aayos. Sa pasimula, sa kawalang anyo, sa kawalang laman at kadiliman, hindi po iniwan ng Diyos ang kanyang sangnilikha. Ito yung 5 punto sa ating aralin. May Espiritu ng Diyos na kumikilos sa simula. Sa huling bahagi ng verse 2, ganito nakasulat. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Ang salitang Espiritu rito, ruwa sa salitang Hebreo. Ginagamit din para tukuyin yung hangin o kaya hininga sa salitang Hebreo. Dahil ito ay ruwa ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Tumutukoy talaga yan sa Espiritu ng Diyos. Ang aktibong presensya at kapangyarihan ng Diyos sa paglikha. Yan yung Espiritu ng Diyos. Ang larawan dito, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay actively at work. No? Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu namamahala. Yan yung imahe dyan. Nangangasiwa at involved sa kanyang ginagawa sa pasimula ng paglikha ng lahat. Nagbibigay anyo, nagbibigay liwanag. So yung salitang kumikilos naman was hovering, parang isang ibon na lumilipad sa ibabaw ng kanyang pugad. Nagbabantay,
naghahanda, nag-aalaga, nakahandang kumilos. And the Spirit of God was hovering. Maring ang ibig sabihin niyan, may plano, may intensyon, may ginagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Na kahit hindi pa literally nakikita, pero may nangyayari na. Kahit pa hindi literally nakikita, may nagaganap na ayon sa proseso at disenyo ng Diyos. Ibig pong sabihin, hanggat kumikilos ang Diyos, itong sangnilikha niya, itong creation project niya, simula noon sa pasimula hanggang sa ngayon, hanggat kumikilos ang Diyos, ang kanyang sangnilikha ay hindi magiging ghost project o kaya hindi abandoned project. Pagka minsan, literally hindi natin nakikita, pero kumikilos ang Diyos. Ang kanyang sinimulan, hindi iiwanan ng Diyos. Ito ay patuloy na inaayos at tinutupad ng Diyos ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kaparaanan. Kung kaya ng Diyos na magdala ng kaayusan mula sa kaguluhan sa pasimula, kaya din ng Diyos na baguhin ang buhay natin ngayon. So yung simula nating lahat, hindi yan aksidente. Ang buhay nating lahat at sitwasyon natin, hindi pa tapos. At ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos sa atin. Mga kapatid, sa Genesis chapter 1, verse 1 at itong verse 2, malinaw nating nakikita na may simula ang lahat. May Diyos bago pa ang simula. May Diyos na lumikha ng lahat sa simula. Hindi pa tapos ang lahat sa simula at may Espiritu ng Diyos na kumikilos sa simula. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin sa katotohanan at katuroang ito? Kung ang Diyos ay lumikha, kilalanin natin ang Diyos. Kung ang buhay natin ay hindi pa tapos, magtiwala tayo sa Diyos. At kung ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, sumunod po tayo sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Yan ang pag-asa natin. May simula ang lahat. May Diyos bago pa ang simula. May Diyos na lumikha ng lahat. Lumikha sa lahat. At merong hindi pa tapos dahil merong Diyos na patuloy na kumikilos. Kaya po, makakaasa tayo na ang Diyos na walang simula at walang katapusan at Diyos na lumikha ng lahat, ang Diyos ay ang tatapos ng sinimulan niya. Hindi pa tapos ang Diyos. Sa paligid natin, sa buhay natin, sa mundo natin, sa bansa natin, sa lahat, makakita tayong sira-sira, kulang, madilim, may puwang, walang laman, sira at kulang-kulang ang buhay natin at mundong ito na nahulog sa kasalanan. Pero may pangako ang Diyos. Ano po yung pangako? Tatapusin niya ang sinimulan niya. Ganito po ang nakasulat sa Isaiah chapter 65 verse 17. Ang sabi ni Yahweh, Revised Tagalog Popular Version po ito. Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Ito yung katapusang ipinakita ng Panginoon kay Juan sa kanyang vision na the new heaven and the new earth. Mababasa natin sa Revelations chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Isang malinaw na alusyon sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 2. Ang kalagayan ng nilikha ng Diyos, hindi lang basta babalik sa kalagayan nito noong simula, kundi dadalhin ng Diyos ang lahat sa higit na mas maganda. Dadalhin ng Diyos ang lahat sa higit na mas mabuti, higit na mas maliwanag na kalagayan. Kailan po yon?
sa katapusan ng lahat. Hindi po ibabalik ng Diyos ang mundo o ang sanlibutan o sangnilikha sa isang para bang bakanting lote o kaya sa walang anyo at walang laman. Hindi po ibabalik ng Diyos sa ganong kalagayan. Sa halip, gagawin ng Diyos na ganap na bago. Walang kasalanan, walang kamatayan, walang pagdadalamhati. Ganap na bago. Bagong langit, bagong lupa. Kaya po, anumang uncertainties ang ipinag-aalala mo ngayon, o anumang kawalan ang nararamdaman mo ngayon, o anumang kaguluhan at kakulangan ang kinatatakutan natin ngayon, ito po ang asahan natin. Tatapusin ng Diyos ang sinimulan niya. Patuloy at nagpapatuloy sa pagkilos ang Diyos. Tatapusin ng Diyos kung ano ang sinimulan niya. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang Diyos na nagpasimula, siya rin ang magtatapos. Kung paanong sa pasimula ng paglikha ay hindi agad naging ganap, hindi agad naging kumpleto ang lahat, ngunit itinuloy ng Diyos ang kanyang gawain hanggang sa magkaroon ng kaayusan, hanggang sa magkaroon ng kagandahan ng anyo ng lahat. Ganon din po sa ating buhay. Ang Diyos na nagpasimula ng kanyang gawa sa atin, patuloy na kumikilos sa atin at siyang magtatapos ng kanyang layunin para sa atin. Magtiwala tayo na hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang sinimulan. Hindi niya pababayaan ang kanyang nilikha at mga ginagawa. Kahit may mga panahon po ng kaguluhan, kahit may mga panahon ng tila kakulangan at kadiliman, umasa tayo na itinutuloy ng Diyos ang kanyang gawain sa atin. Maaaring yung iba, hindi agad-agad natin nakikita. Pero umasa tayo na itinutuloy ng Diyos ang kanyang gawain sa atin. Sinimulan po natin ang ating pag-aaral sa simulang-simula, na simula ng Biblia. Simula ng kasaysayan. Ngayon tatapusin natin sa talatang ito. Philippians chapter 1 verse 6. Na nagsasaad ng katapusan ng lahat at tatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, hindi aksidente kung bakit nalikha tayong tao. Hindi aksidente yung narating at sitwasyon mo ngayon. Hindi aksidente at walang layunin ang kalagayan natin ngayon. Hindi rin aksidente kung bakit narinig natin na ipaalala sa atin ang mensaheng ito ng salita ng Diyos. Ang Diyos po na kumilos sa pasimula ay siya rin kumikilos sa buhay natin ngayon at hindi titigil ang Diyos hanggat hindi niya natatapos ang kanyang mabuting layunin sa atin. Nang pasimula. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito po ay hindi para marinig lamang natin, kundi ito ay para ating paniwalaan sa buhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.